Alright. Gusto ko lang kunin yung pagkakataon na ito para bigyan ng pagpupugay itong si Vice President Sara Duterte. Bakit? Alam niyo naman po na in the past we've been criticizing also some of the points kung bakit natin kailangang i-criticize itong si VP Sara, no, dahil unang-una may mga nakikita natin na kumbaga like for example yung pinuna niya si Tambaloslos, tapos mamaya biglang okay, parang alam mo yun, parang may point doon na parang nilalaro lang tayo, parang ganun. And may mga instances din na parang naano tayo dahil bakit kahit ginaganon siya nitong si Mr. President, parang okay lang, parang ganun. Although kung ako papipiliin between them kung sino ang mas nararapat na maging pangulo ng bansa, I would still prefer Sara Duterte. Ngayon, bakit ko siya gustong bigyan ng pagpupugay? Alam nyo kasi lately, no? Ito lang yung katatapos na nangyaring hearing, Senate hearing. Napansin nyo ba? Or meron ba kayong maalala na merong highest official na umattend ng Senate hearing? As far as I can remember, yung kay Joseph Estrada, hindi naman ata siya nag-appear, ano? Pero yung kay meron pala si former First Lady Imelda Marcos. Yan, I think nag-appear siya sometime in 1995, if I'm not mistaken. Nag-appear siya doon at siya ay dininig or kinwestiyon doon sa mga ill-gotten wealth, and yun lang yung pinakahuli na parang yung highest official. But oo nga, no, we're talking about highest official. Hindi naman siya highest official si Imelda Marcos, but we're talking about one of the highest officials, which is the Vice President, pangalawang pinakamataas na posisyon sa bansa, nag-appear mismo sa Senate hearing. Hindi ba kamangha-mangha na babae pa man din, para sa isang babae at mataas na posisyon sa gobyerno natin, nag-appear in attendance, okay, doon sa Senate hearing na yun, na pwede naman na kahit hindi siya pumunta, di ba? So dito makikita yung karakter, kakayahan, abilidad ng isang opisyal or public servant na kaya niyang humarap, just like her dad, na maalala natin yung kanyang tatay na pagkatapos nung kanyang SONA, may nagrarally dyan sa may labas. O anong ginawa niya? Hinarap niya. Pumunta siya, hinarap niya. Na very dangerous yun, nakakatakot yun, dahil anytime mag-aagi sila ng granada, di ba, neutralize or mapatay lang nila yung pinaka highest official natin, di ba? Pwedeng mangyari yun but this Vice President that we have now, yung pag-appear niya talaga doon sa Senate hearing at yung pagkakalmado niyang pagsagot sa bawat tanong sa kanya. Meron pa nga yung instance doon na tinanong siya ni Senator Ontiveros, tapos pinasagot ni VP Sara yung kanyang staff. Sinabi pa ni sumagot si Senator Risa na why not ikaw yung sumagot kasi general question naman. So kalmado siyang sumagot doon. Kahanga-hanga talaga yung pag-appear niya at yung alam mo yung pagharap niya, kumbaga kahit babae siya may bayag. Alam mo yun, yung parang ganun.
Hindi kagaya kasi nung ating Pangulo na walang bayag eh. Alam mo yun? Sorry, pero rekta kung sasabihin, wala siyang bayag kasi nagtatago lang palagi o kaya ay hindi naman siya sumasagot ng yung bang parang kay Tatay Digong na kapag may problema, nandyan siya, haharap siya, magsasalita siya, talk to the people, lagi niyang sinasagot yung mga katanungan ng taong bayan, yung mga hinaing ng taong bayan, nandyan siya, ready siyang sumagot at harapin. Diba? Yun yung gusto natin kasi eh, yung bang patunayan niya na hindi siya weak leader, 'di ba? Kaso mas strong yung ating vice president kaysa sa ating president. Kaya nga kung mapapansin niyo, ito lang yung napansin ko dito, no. Yung budget hearing na 'yan, nakikita niyo yung difference na bakit katakot-takot na pamumuna at pag-question doon sa confidential fund, intelligence fund, yung budget for 2022 and 2024 nitong si VP. Okay, 'di ba? Ang daming mga questions muna to the point na pinadala pa siya sa Senado para dinggin, 'di ba? Present siya when in fact itong on the other hand, ito namang budget naman, kasama na yung confidential intelligence fund nitong si President Bongbong Marcos, wala naman siya, 'di ba? At naaprubahan kaagad. Walang questions. Bukod sa mga yung question ng makabayan or yung ibang dyan, sila lang naman. But if you notice, halos karamihan sa kanila, hindi na kine-question yung Pangulo. Diba? Kine-question nila yung Vice President, pero yung Pangulo, hindi na masyadong kine-question. Mapa Senado man yan or mapa House of Congress man yan, makikita nyo yung parang parang hawak na yung lahat ng sangay ng gobyerno natin na halos walang kumo-question dito sa Pangulo natin. Kung ganito lang yan it's either you join them, okay, or kalabanin mo sila at malalagay ka sa alanganin. And it has been proven many times. In the likes of Bantag, Teves, and the others. 'Di ba? Yung dati yung sa Nika sa NIA, 'di ba nung ginawa, tinanggal nila, pinalitan nila. And yung instance like yung naglabas itong si former National Defense na si Professor Clarita Carlos, 'di ba? Naglabas siya na question yung si Michael Matt saka si Martin Araneta. Anong ginawa? Tinanggal siya. 'Di ba? Yung mga ganun. Anong ginagawa din sa DSWD si Erwin Tulfo and the rest of them. So if you don't join them, talo ka. Yung parang yung nagiging labas niyan. Kaya nga kung mapapansin niyo, kahit itong mga media, no? Itong mga media, mainstream media na nung panahon ni Tatay Digong, lagi silang bato ng bato laban sa president. Talagang lahat, ultimo, pinaka smallest point, pinupunan nila, no? Mapapansin nyo ngayon na ang pinupunan na nila ngayon ay si Tatay Digong. Wala na nga siya. Kahit hindi na nga siya president, pinupuna pa rin nila. So, mararamdaman mo na they would rather choose itong si BBM, si Marcos. Bakit? Bakit kaya? Kung hindi nyo napapansin, parang yung kalakaran kasi in the past na hindi nagagawa hindi nila nagagawa noong panahon ni former President Duterte, ngayon nagagawa na nila. Kumbaga bumabalik yung kalakaran, yung mga negosyo, interest nila in the past na hindi nagawa nung Duterte administration. Bumabalik na ngayon Kaya ngayon yung pinupuna nila ngayon, yung Duterte administration natapos na, pero yung Marcos administration nakadami-dami namang na dapat punahin sa bigas pa lang, sa oil price hike, in the rest, yung smuggling, lahat, yung mga justice system natin. Ang dami pero hindi nila pinupuna. 'Di ba? Duterte pa rin yung kanilang pinupuna. So ano bang implication nito? Mapapansin ninyo, dito pa lang sa budget hearing, pinuna nila si VP Sara, pero itong si President BBM, hindi nila pinupuna.
So, they would rather choose to have a Marcos administration dahil alam nila nga yung nangyayari ngayon, napapabayaan lang, kung ano yung interest mo pwede mong gawin. Kaya takot sila na mabalik sa administrasyon ang isang Duterte dahil alam nila kung ano yung mangyayari. 'Di ba? Of course, they would rather have this administration than yung papalitan ni VP Sara, yung president ngayon. Kaya kita nyo halos laging pinupuna yung yung Department of Education or yung Office of the Vice President, pero yung Office of the President, yung Department of Agriculture, parang wala lang. Nagbabalita nga sila about sa rice, about sa bigas, about sa smuggling or whatsoever, pero hindi nila pinupuna eh. Nagkaroon nga ng hearing doon sa smuggling, sa rice smuggling, rice hoarding, pero hindi pinatawag yung Michael Ma, Martin Araneta. Sa sibuyas, nagkaroon din ng hearing. Anong pinatawag niya? Si Sibuyas Queen. Napakalinaw ng smuggling nandun kay Michael Ma at Martin Araneta, di ba? So, bakit hindi nila tinawag yung mga yun? So, kung titignan mo, kung mapunta ka sa House of Congress, ganun din. Halos lahat sila, kung ano yung sasabihin ng House Speaker nila, ganun din yung tema ng the rest of the Congress. And even in the Senate, ganun din ang tema. Yung mga kapita-pitagang mga hinahangaan natin, mga senador nandyan sa Senate ngayon, tila baga, parang nasan na yung hinahangaan nating mga senador. Diba? So, again, going back to the main issue dito, hinahangaan ko dito si Vice President Sara Duterte dahil meron siyang, kumbaga may strong will siya. Biruin mo, humarap talaga siya sa Senate hearing. For this matter, I am seeing a very strong leadership from her, in comparison with our current president. So we don't know what's gonna happen in the future for the next year, for the next 2028. Hoping talaga na alam niyo na yung sana matigil na to at mapalitan ng mas magandang administrasyon. Yun lang.